ang labanan ng pinakamalalakas na lahi dahil sa Anunnaki ang dahilan kung bakit nawala ang Atlantis. Ipaliliwanag ko sa inyo mga katinagalog ko ang pinagbasehan ng kwentong ito. Ito ay ang part 1 ng segment na ito. Nagsimula ang lahat ng ika-1858. Sinabi ng dalubhasa sa hayop na si Philip Sclater na hindi nito maintindihan kung bakit nakarating ang buto ng hayop na lemur sa kontinente ng Africa, South America, India at kahit pa sa Madagascar. Ang palaisipan para sa kanya ay ang mga kontinenteng ito ay hindi magkakalapit. Ito ay hinaharangan ng malawak na katubigan. Ang mga uri ng mga hayop na tulad ng mga lemur ay hindi po marunong na lumangoy. Matindi ito na nagsiyasat at ang hiwagang ito ay nasagot lamang sa isang pamamaraan. Mayroong kalupaan na nagdudugtong noon sa mga kontinente na ngayon ay pinaghihiwalay na ng malalim at malawak na karagatan. Taong 1864 inilabas nito ang libro na pinamagatan niya na ang Lemuria. Ang Lemuria, mga katinagalog ko, ay isinalarawan ng doktor bilang isang higante na kalupaan. Malaki pa ito sa kontinente ng Australia. Dito unti-unting nakakuha pa ito ng mga buto ng mga hayop tulad na lamang ng unggoy na parehong-pareho ang uri sa mga unggoy na matatagpuan naman sa Amerika at Afrika. Ito ay kahit na malayong-malayo sila sa isa't isa. Isa pa sa siyentipiko na naglabas ng kasulatan na tila ba pinatotohanan ang Lemuria ay itong si Charles Lyell. Ayon sa kanya na ang kontinente naman talaga sa katagal ng kapanahunan ay lumulubog at saka muli nalilitaw. Isang siyentipiko pa ang naglabas ng libro tungkol sa usapin na ganito. Ito ay si Helen Blavatsky. Ayon naman sa kanyang libro na pinamagatan na ang Secret Doctrine, nasa ikalimang henerasyon na tayo ng mga tao. At ang ikatlong henerasyon ay nabuhay ng panahon ng mga dinosaur. Ito daw ay sa lugar na tinatawag na Lemuria. Dagdag ni Helena na ikatlong henerasyon ay ang mga higanteng tao. Sila ay may taas na mula sa 12 hanggang sa 15 mga talampakan. Sila ay tinawag na mga Anunnaki. Isa pang siyentipiko na ng mga panahon na yon ay naglabas ng libro na pinamagatan naman na ang kontinente ng Mu. Ito ay si James Churchward. Ibinasi naman ni James ang kanyang libro sa noon ay ang natagpuan na sinaunang tabletang bato sa bansang India. Ayon sa nakasaad sa tableta na ang kaharian ng Mu ay naubos nang ito ay salantahin ng mabagsik na sakuna. Sinasabi na ang kontinente ng Mu ay mula sa Easter Island hanggang sa Hawaii at umabot pa ito sa bansang Japan. Una ito na ginawang haka-haka hanggang sa matagpuan sa ilalim ng karagatan ng Japan ay ang tinatawag nila na ang Yonaguni Monument. Kasama sa natagpuan ay ang Nanmandol sa Micronesia. Ang Nanmandol po ay tila ba isang higante na patubig ng sinasabing higanteng sinauna na sibilisasyon. Magpasa hanggang ngayon, mga katinagalog, hindi pa rin ito matukoy-tukoy ng mga siyentipiko at ang mga dambuhalang mga anito ng Easter Island na unang naging palaisipan kung papaanong ito ay doon nakarating at kung ito ay para saan. Kalaunan mas dumami pa ang hiwaga nang lumabas na sa Easter Island na sa gitna ng napakalawak na karagatang ito at nag-iisang isla sa gitna nito ay 60,000 tao ang noon ay nakatira dito. Ngunit papaanong silang doon ay nakarating? Isa lamang ang naging kasagutan. Meron daw silang lupa na tinatawiran. Ang itinuturo ng mga siyentipiko na nabanggit ko na lupang tinawiran nila ay ang tinatawag na Lemuria. Ito naman ang pagpapaliwanag kung ano ang mga higanteng estatwang batong ito. Ito pala ay ang bathala nila noon na tinatawag nila na si Ra. At magkakapareho naman ito sa kabilang dako ng Ehipto, ang bathala na tinatawag nila na si Ra. Ang kontinente ng Lemuria ang dahilan kung bakit magkapareho ang salita ng mga Grego at Polynesian kahit pa nasa magkabilang ibayo sila at pinaghihiwalay ng malawak na karagatan. Iba't iba man ang kwento ng mga sikat na mga siyentipikong ito, iisa naman ang kanila na pinagkakasunduan. Ang Lemuria ay nawasak dahil sa isang matinding delubyo
na tumama 11,500 years na taon na ang nakalilipas. Makikita ang ebidensya ng mga malalaking mga sakuna na katulad ng sinasabi nila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa na dito ay ang matinding lindol na tumama sa Ehipto na nakikita naman ang ebidensya magpasa hanggang ngayon sa mga natitira na mga piramide. Sa pagkakataong ito, baha naman ang nagpalubog sa kontinente ng Lemuria. Kung siyensya ang pagbabasihan, totoo pong nangyari ang bahang ito. Ito ay ang tinawag nila na ng panahon ng Younger Dryas. Matapos na mabalot ng makapal na yelo ang buong mundo, unti-unting bumalik ang init sa Earth na siya naman naging sanhi upang ang mga yelo ay matunaw at tumaas ng maigi ang mga karagatan. Sa panahong ito, ang mga sibilisasyon na malapit sa dalampasigan at karagatan, lahat ay bigla na lamang na nabura. Ilang daang talampakan ang itinaas ng katubigan. Ang bahang ito ay halos umubos noon sa sangkatauhan. Ilang teorya ang pinagtatalunan pa ng mga siyentipiko kung bakit nga ba biglaan na natunaw ang yelo. Ilan dito ay ang pagbagsak ng asteroid. Isa pa ay ang bigla daw pagbubuga ng araw ng matinding radyasyon na siya namang nagdarang sa Earth sa matinding init. Ngunit iba naman ang sinasabi na naging ugat ng dilubyong ito. Ito ay ayon kay Helena Blavatsky. Apoy ang dahilan ng naging katapusan. Mas detalyado namang ibinahagi nitong si James Churchward na isang gabi lamang ang inabot sa pagsabog ng bulkan na wasak ang kalupaan. Kinain ng malahiganteng alon ng karagatan ang lahat nito na nadaanan. Naglahong parang bula ang kontinente ng Lemuria sa balat ng kalupaan. Dagdag ni James na ang pagsabog ng bulkang ito ay dahil sa paglihis ng pole o sa Ingles ay ang tinatawag nila na ang pole shift. Mga katinagalog ko, kung ang libro naman na tinatawag na ang Chronicles of Bacacor ang pagbabasehan, ang labanan ng mga Anunnaki gamit ang sandatang nuklear ang nagpalubog sa Atlantis at sa Lemuria. Ang mga Anunnaki ay ang sinasabing mga bathala na mga sinauna pa natin na mga lahi. Kasama na dito ay ang mga sinaunang mga Sumerian, Akkadians, Assyrians at mga Babylonians. Sila ay ang mga higanteng nilalang na sobrang advanced ng teknolohiya para sa kanilang kapanahunan. Pinaniniwalaan ng mga Anunnaki ay lahi na mula sa ibang planeta o sa madaling salita ay mga alien daw sila na siya namang gumawa sa sangkatauhan gamit ang siyensya at saka ginawang alipin naman nila. Ayon sa Chronicles of Bacacor na dalawa ang pinakamalakas na lahi ng Anunnaki ng mga panahong iyon. Sila ay hindi nagkasundo kaya dito nagsimula ang sinasabi na matindi na digmaan. Mga katinagalog ko, sa part 2 tatalakayin natin ang detalye ng sinasabing sigalot na sinimulan ng mga Anunnaki na siyang naging dahilan naman ng pagkawasak ng Lemuria at maging ang kaharian ng Atlantis. Magkita-kita po tayo mga katinagalog ko sa part 2 ng segment na ito.